Meron ako ditong dalawang sandals na ginagamit na post-recovery sandals and pakita natin isa-isa. Una muna itong post-recovery sandals. Pala yung isang post-recovery sandals. Kung makikita mo, medyo pudpud na siya. Ginagamit ko to kapag before mag-badminton and then after mag-badminton. Ito yung tsinelas na ginagamit ko. Papunta sa court and then pag pauwi, ito rin yung sinusuot ko. So makikita mo, medyo pudpud na yung likod. Nanalo to ng French Design Award ng 2025. Even though ganito lang to, nanalo naman siya ng French Design Award. Makikita mo, slick and minimalist yung design and yun yung nagustuhan ko dito. Meron siyang pa-design na ganyan and meron siyang konting perforation dito. Pati dito, nakita yung logo ng Post Recovery Sandals. So makikita mo yan, merong logo ng Post Recovery Sandals. Then, natatanggal yung insole niya. Since natatanggal yung insole niya, madali lang naman siya linisin. In this case, hindi ko pa nalilinis tong pair na to, pero madali siyang linisin dahil natatanggal naman siya. Babrushin mo lang naman siya. And gawa na to sa EVA foam. So, malambot and madaling linisin. And then tong insole niya, may nakasulat dito na nakalagay anti-stress tech, which is ito yung mga massage balls na yan. Yung mga massage balls na yan, tatama yan dun sa mga pressure points nung paa mo para ma-relieve yung talampakan mo and then para magkaroon ka ng mas magandang blood flow sa paa. Kung makikita mo, medyo lubog na kasi kapag sinuot, sobrang talaga, natatamaan talaga yung mga pressure points. Tingnan nyo yung itsura niya kapag nakasuot sa paa. Comfortable talaga siya kapag nakasuot sa paa and then mararamdaman mo na yung mga massage balls tumatama talaga dun sa pressure points nung talampakan. And sobrang okay siya kung sabihin natin sabihin natin katapos mo lang mag-tennis, mag-pickleball, mag-badminton, basketball, training, workout, or gym, pwedeng-pwede na to. Okay din siya pang talon-talon, pero since minimalist naman yung dating niya, meron kang magandang masusuot after mo mag-workout or mag-training. Sa price point naman, mura lang naman to, affordable, kasi less than 600 pesos makakabili ka na nito. Kapag nag-check ka ng other brands, yung mga branded, lalo na kapag bumili ka sa mall, umaabot ang mga recovery sandals and recovery slides, umaabot sila ng mga 3K, 4K yung presyo nila. Pero ito, less than 600 pesos lang. Tingnan naman natin yung isang recovery sandals. From Posady naman tong isang recovery sandals na to. Kulay itim naman siya, and kung makikita mo, sobrang dami niyang perforation. Chunky din yung midsole niya. And then dito sa ilalim, sobrang dami rin perforation. So gawa rin naman to sa EVA foam. Meron din siyang strap dito sa likod. EVA foam din naman to. And then meron siyang logo ng Post Recovery Sandals. Pwede mo siyang suotin ng naaganto, pwede rin naaganto. Yung insole niya naman, anti-slip din. Hindi siya tulad nung isa na natatanggal yung insole. Ito naman, isang buo lang talaga siya na merong anti-slip. Yung mga perforation dito, hindi ko alam kung para saan yan. I think, para may pumasok na hangin sa loob, para mas masarap yung pagtapak mo kapag tatapa ka. So, pwede mo rin naman to gamitin sa pang-ulan kasi isang buong EVA lang naman to and madali lang din naman siya linisin. Ito pa naman to nalilinisan, papakita ko lang siya kapag nakasuot sa paa. Siguro ito, pwede mo siyang gamitin pang daily purpose na sapatos. Kamukha siya nung isang brand, diba? Pero maganda rin to lalo na kapag kulay itim yung kinuha mo. Ito yung itsura niya kapag nakasuot sa paa, sobrang chunky. Pero comfortable din and mararamdaman mo na hindi mag-i-slip yung paa mo kasi yung insole niya merong anti-slip traction din. And then, since meron niyang mga butas sa ilalim, kapag umapak-apak ka, medyo lumulubog yung paa mo ng konti and comfortable kasi nga meron siyang mga perforation sa ilalim. Sa pagkakaalam ko, pwede mo rin i-design to and maglagay ng mga studs dito sa perforation niya sa ibabaw. And then, ikaw na bahala kung susutin mo siya ng naaganto or naaganto.